Hello po, sir. Ako po si Christian Angelo Cleopas and ito po ang presentation ng aming hospital management system. So, nandito po tayo sa ating login page. Mag-login po muna tayo. Username po ay Eclipse and ang password ay po ay PASS and login po. Ito po ang aming introduction. Hello admin, welcome to the hospital management system. Here's a detailed guide to help you get started. This system allows you to manage various aspects of hospital operations, including patient records, appointments, and inventory. To get started, navigate through the system using provided menus and buttons. For assistance, please refer to the user manual or contact your system administrator. Enjoy using the hospital management system. Thank you. Pagka-okay po, lalabas po ang ating homepage. And i-discuss po namin ka-group ang aming pong algorithm na nilagay. So, Good afternoon, Angel and Natalie dito. So ngayon, i-explain natin ang billing management ng aming hospital management system na ginagamitan ng first in first out algorithm. So dito, meron tayong makikita sample data. Sa first column, merong transaction ID. Sa second column, may patient name. Then sa third column is amount. Since si patient John Doe, yung una nating in-input, malalagay siya sa first list. Then, si patient Jane Smith naman ay pangalawa nating in-input. So, malalagay sa second list. And so on and so forth. Then, dito sa bandang baba, meron tayong makikita add transaction, edit transaction, delete transaction, and search transaction. Then, ngayon, try natin yung add transaction. Then, dito, malalagay lang natin yung transaction ID, 20, then patient name, hindi na lang natin any ka. Then, dito sa amount ay 100. Then, okay. So, ayan. Since last natin siyang in-input, malalagay siya sa panghuli na list. Then, meron naman ditong edit transaction. Para ito. I-edit natin yung transaction ID ni Sarah Brown. Gagawin natin 1. And 2. Sarah. Edit natin. Gagawin natin 1. Okay. So, ayan. Kung mapapansin natin, hindi siya sumunod kay John Doe. Kasi nauna pa rin naman yung 5 kay Sarah Brown. So, ayan. Thank you. good morning po. Ako po si Ronald James Lim at ipapaliwanag ko po sa inyo ang source code ng billing transaction na piniliwanag ni Tolentino. Itong code na po, ito po yung code na sa pagkuha ng data ng mga in-input ni user. Itong billing panel naman po, sa add button, sa add transaction button, dito naman po, kung gumamit po kami ng first in first out algorithm. Kasi po, kung ano po yung unang in-input ni user, ayun din po yung unang lalabas sa list. Yun lang po. Thank you po. So, hi po. I'm Adrian Francesca Imangino and ang i-discuss ko po ay yung output po ng ating scheduling na management. So, dito po sa scheduling, ang ginamit po namin ay yung priority na algorithm po. So, dito po, makikita po natin dito yung appointment ID, patient name, date, time, and yung sa priority po natin. So, ang una po is si Juan de la Cruz. Tapos po, date po ay 6/20/2024, which is June 20, 2024. Then, time niya po ay 10 a.m. Then, ang priority niya po ay 1. So, ang next naman po na may priority na 2, na pinakauna ay si Jane Smith. Tapos po, ang date niya po ay June 21, 2024 na may time na 11:30 a.m. So, ang next naman po na may pinakaunang priority scheduling na 3 ay si Pedro Penducon na in-enter po ng 6/22/2024 and ang time niya po ay 2 p.m. So, ang next naman po na may priority ay na pinakaunang priority sa 4 ay si Vichy Kay po. Tapos po, ang date niya po ay June 23, 2024. Tapos ang date niya po ay 9 a.m. So, ganito po siya
So, mag-a-add po tayo dito. Pwede po tayo mag-add ng panibagong patient. Tapos, ang appointment time niya po kunwari ay 8. Tapos, ang patient name po ay kunwari po, Taylor. 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 So, ang date po ngayon ay June 2024. Tapos po, 06 for June, then it's 20 po. Then, ang time po ngayon ay, sabihin po natin 3 na po. 3 p.m. 3 p.m. And ano po natin? 3 p.m. Ito po, 3 p.m. Tapos, priority niya po ay ayan po, kunwari, priority number 1. So, makikita po natin na si Taylor po ay mapupunta sa priority number 1 sa pinakadulo. Kasi po, siya po yung may priority na number 1, pero po, huli po natin siyang in-input. So, pwede po tayong mag-add din ulit. Kunwari naman po, appointment ID ay 3045, patient name ay, Swift. Tapos po, date po ulit ngayon ay 2024, June, tapos po 20, tapos po 3 ulit, 3 p.m., tapos po priority number 2. So, makikita po natin na mapunta po siya sa priority number 2 na nasa pinakadulo kasi pinakahuli nga po natin siyang in-input. Ganun din po yung mangyayari pag nag-input po tayo ng panibagong patient, nag-add po tayo ng panibagong patient, tapos po, nilagay po nating priority ay 3 at 4. Sa dulo pa rin po siya ng 3 mapupunta kasi po, huli po natin siyang in-input. At ganun din po pag nag-input tayo sa priority number 4. So, dito po, may makikita po tayong edit appointment. Pindot lang po tayo ng kunwari po, ito po si Angelo Cleo Flash. Pwede po natin siyang i-edit. So, pwede po natin siya palitan sa 78. Tapos po, ayan, patient name. Tapos date po ngayon ay 06/20. So, time is 3 p.m. 3 p.m. Tapos, pwede po natin siyang palitan ng priority. So, ang una niya pong priority ng una ay 2. So, pwede po natin siyang gawing 4. So, mapupunta po siya sa dulo. Ito po. Una po, sa dulo. Kasi po, inedit lang po natin siya. Kasi po, nasa 2 siya nung una. Tapos, ginawa lang natin po siyang pang 4. So, yun lang po. Thank you po. Hello po, sir. Ako po si Mark Joshua M. Kita from IT4. Ngayon naman po, explain ko yung source code ng aming scheduling management na nag-apply po ng priority scheduling algorithm. So, punta muna po tayo sa source code. Then, makikita po natin, may dalawang sa po namin, scheduling management po namin. Gumamit po kami ng dalawang class, which is yung unang class, yung appointment class. Nilalaman niya po yung methods para makuha yung data or input ng user. Katulad po nitong get appointment ID, get set appointment ID. Ayan po. Nandiyan rin po pala yung pang set dun sa table ng mga input ng user. Then, dito naman po sa pangalawang class niya, scheduling panel. Ito naman po yung nakikita natin sa screen or yung sa application. Para siya po yung GUI. Then, makikita mo natin, at dito po naka-initialize ng sample appointments na nandun po sa makikita po natin dito sa schedule of management na naka-run na po yung system. Then, as you can see po, magkakasunod po yung pagkakalist niya 1 to 15, which is pagdating naman po dito sa scheduling management, hindi na po siya magkakasunod yung ID niya. Kasi po, in-apply niya na po yung priority algorithm kung saan, siyempre po, mauna yung may 1, then yung 2, then 3, and 4. Then, ayan. Makikita po natin, ito po yung
sort appointment by priority. Ano po, ito po yung method na ginawa natin dito sa appointment class. Ito po, parang kinol po natin siya dito, sort appointment by priority. Then, punta po tayo dito sa, ito po, ito naman po yung in-explain niya, yung ng button po na pang-add appointment functionality, yung pa-edit po ng appointment. That's yung button for deletes ng appointment, search appointment. Ito po yung button. Tapos, ito naman po yung method para ma-convert yung input na user na data. Yan. Mag-call po tayo ng private object, convert data, which is yung variable data po. Tapos, yung list yung appointment po, kinol niya dito yung class. Kasi, yun nga po, di ba, yung class natin yung pang-get na mga data, then appointments, object data equals yung object sa appointment, the size, sa appointment get, tapos ito na po yung data I, tapos appointment, get appointment ID, ito na po yung, ito pong get appointment ID, get patient name, ito po yung ito po, itong mga methods na nilagay natin dito sa appointment class. Then, ayan, ito na po yung method to sort appointments by priority. Tapos, ito po, private void sort appointment. Ito po yung method. Private void sort appointment. Ito yung name of method. Tapos, appointments that sort which is ano po. Siya according to the specified account. The sort table is method must order equal elements. Isa po siyang function sa Java na saan nilagay po natin siya dito sa appointment. Isa po siyang method na ginamit. Comparator, ito naman po, function siya. Comparator, comparing int appointment, get prior. Int po, kasi yung, di ba nga, integer po yun, 1 to 4. As appointment, get priority. Tapos kaya na po. As you can see po dito sa schedule management, since yung may 1 na po, yun yung nauna din 4, yung pinakahuli. Then, pag nag-add po tayo, halimbawa po, nag-add tayo ng, since na-explain niya rin naman po siguro yun, halimbawa po, nag-add tayo ng patient, halimbawa po, ako, Mark Joshua, tapos nilagay ko po priority 1, lalabas po siya dito sa baba ni Taylor. Bakit hindi po siya nauna? Kasi nga po, iba sa priority. Since, para siyang, since nauna po itong Manila Post, regardless po ng priority, since since siya po yung nauna, siya po rin po yung mauuna sa list. Lang po, thank you. Yan po yung aming mga algorithms na na-apply po sa aming system, hospital management system. Thank you po.